takes. Oh. Hello guys, meron po tayong i-repair ngayon na cellphone na Redmi 5 Plus. Ang sira po niya ay yung power button at yung volume button po niya ay hindi nagpipindot kapag hindi idiniin. Kaya ang gagawin po natin dyan, i-repair po natin kasi wala po tayong pang palit na pyesa on time. Kasi nga po nagmamadali din yung nagpapagawa dahil aalis din po papuntang ibang bansa. Tsaka meron pong gagawin din na sira sa charging niya, yung pinaka pin connector niya papalitan po natin, kaya tutok lang po kayo guys. So kinakalas po natin ngayon yung cellphone, pinas forward ko po para makasave ng time. Medyo matigas po yung back cover niya, gawa ng aluminum yung build sa kanya. Unahin na po natin baklasin yung pinaka charging board nya. Yun po yung unahin nating i-repair. Kalasin muna natin yung battery connector para sa safety bago natin galawin yung kahit anong parts ng cellphone dito sa board. So medyo iba yung micro USB na gamit ko, pero i-modify natin para ma-fit doon sa existing na micro USB niya nakasara na. So guys, dito makikita nyo yung pagkakaiba ng micro charging pin na sira na at dun sa buo pa. So pinapakita ko ngayon yung pinaka niya, yung contact pin nya. Tingnan nyo po, kumpara dun sa bago, medyo makapal pa, tsaka straight yung kanina na sira na, flat na yung parang, ewan ko, parang durog na, ewan. So ayan, nakikita nyo po yung pagkakaiba. Yan po dahilan kaya minsan mabagal mag-charge or hindi na gumagana yung charger nyo sa cellphone nyo. Simple lang ang ginagawa dyan, kakalasin lang natin yung charging pin na yan na sira na gamit ng hot air. So ang hot air na gamit ko, yung setting nya nasa 350 yung heat, tapos yung airflow nya nasa gitna lang. So may setting ako na 1 to 8, doon ko lang nilalagay sa gitna, mga around 4 or 5, doon lang po yung setting nya. So ayan, nakalasan na po natin yung nililinisan lang po para pag nilapagan ng bagong micro USB okay siya. So straightforward lang yan. Kapag kung ano ang kalas mo, ganun din ang kabit, pero pwede rin po yung kabit na gamit ng soldering iron. So either hot air ang gamitin mo o yung soldering iron, okay lang yan. Ingat din po kayo sa paggamit ng soldering iron kasi huwag nyo po yung mapag-short yung mga contact threads na responsable dun sa charging nya at sa data transfer nya. Yung apat na pin nya sa magkabilang gilid, responsable naman yun para i-secure yung mismong micro charging pin habang ginagamit. So hinangin nyo lang yun. Gumamit po kayo ng multimeter tester
para ma-check nyo po kung wala pong short dun sa mga hininang nyo na contact pins. So ngayon kinakabit ko na yung charging board niya dun sa cellphone. So next niya na yung i-repair ko naman yung side buttons niya, yung power at yung volume buttons niya. Ang ginagawa ko po dito guys, kinakabitan ko po siya ng maliit na piraso ng plastic. So kinuha ko lang yan dun sa may SIM card. Kinupit ko, kinater ko, tapos ayan, dinidikit ko siya ng super glue. So yan yung magsisilbing contact point niya pag kiniklik ko na siya dun sa mismo cellphone. So kapag masyado makapal yan, i-grinder lang yan, no, exaggerated yung grinder. Lihain nyo lang para magsakto yung kapal niya pag sinalpak na sa cellphone. Kasi pag sobrang kapal yan, hindi nyo pa pinipindot, nakapindot na. So ayan, yung sa volume button naman, same lang din ang ginawa ko. Dinikitan ko lang din ng plastic, maliit na plastic. Sobrang liit yan eh, kaya gumagamit akong tweezer. So ayan, patuyin muna natin yan. Maya yan, test fit natin. Pag masyadong makapal, babawasan lang. Testing natin yung microcharging nya. Kung gumagana na siya, okay na. So ayan, nakikita nyo guys, saksak ulit natin para sure. Ayan, okay. So all goods na dyan sa charging nya. So dito na tayo sa pagsalpak. So test fit muna natin yung ginawa nating power button at yung volume na nirepair natin. Ayan o, nagkiklik agad siya. So ibig sabihin yan, masyadong makapal yung dinikit ko ng mga plastic dun sa buttons nya. So kalasin ko ulit yan. Nagkiklik yung power button eh. Ayan, ulitin natin yung process na yan. So dito ayan, nakikita nyo, gumamit ako ng barena na inattach ko yung panghasa yan ng tawag dito, panghasa ng bala ng barena. So ayun, dyan ko hasain yan para mabawasan yung kapal ng dinikit ko na plastic dun sa mga buttons nya. So ayun, makikita nyo kung paano ginagawa. Pwede naman liha lang, ikaskas nyo lang sa liha, okay na yan. Hanggang makuha nyo lang yung tamang nipis nya na makiklik at hindi kusang iipit dun sa mga contact nya, flex button nya. So ayan, kita nyo lang kung anong ginagawa ko dyan, yun lang din. So, exaggerated lang talaga na gumamit ako ng barena na may grinder panghasa. So ayan, mas gusto ko lang na mapadali yung paghasa. Since may ganyan naman, di yan ang gamitin kaysa magliha ko. Pero pwede naman liha sa mga walang access sa mga ganong gamit. Liha lang or yung panghasa lang ng kutsilyo, pwede rin. Yan, pass forward. So test fit ulit natin yung buttons nya. Ayan, okay na siya. Nakita ko na maayos. Yan, okay siya, goods na siya. Nasalpa ko na yung back cover nya. I-testing natin kung gumagana na maayos yung buttons, kung nag-click ba ng maayos, malambot na ba.
Hindi na ba siya naiipit? Ang issue niyan, lubog na yung button. So ang ginawa, repaired lang. Pwede ko namang replace yun, kaso kulang sa oras, kulang sa panahon. Kasi nga orderin ko pa yung pyesa na yun para mapalitan yung mismong click button lang niya. So ito ang ginawa kong repair, alternatibo na pinagawa ko na noon pa para ma-repair yung mismong button niya. And testing yung charging, all good siya. So testing natin yung pindutan din niya kung gumagana ba. Tingnan natin. Click mo na. Matagal nitong sarili ko ah. Check muna pala yung camera. Ayan, okay na yung camera. Okay. Check natin ang flashlight. Ang gana naman. Okay. So, ayan, click button na. Yan. Kung nakikita nyo guys, okay na siya. Nakiklik na siya ng maayos. Soft touch lang ang ginagawa ko dyan. Hindi ko siya masyadong dinidiin. Yan, pati sa volume. Soft touch lang din yan. Hindi ko siya dinidiin para mag-click. Sabihin, okay na yung pagkakagawa natin ng repair sa buttons nya. Yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you.